Alam mo ba, may payong na hindi lang nagpapawis ang ulan, kundi nagdudulot ng bagyo sa loob ng iyong silid? Nung isang araw, si Maya ay nakakita ng lumang tindahan ng reparo sa isang madilim na eskinita sa Quiapo. Pumasok siya dahil nabasag ang payong niya sa lakas ng hangin. Doon niya nakilala si Mang Turing, isang matandang may puting buhok at kakaibang mga mata na parang lumulutang. "Akin na," sabi niya na may ngiti. "Libre lang para sa'yo, bata." Pero bago umalis si Maya, biglang bumulong si Mang Turing. "Alam mo, huwag mo bubuksan yan sa loob ng bahay, kahit na umulan." Maya ay tumawa na lang at isinampay ang payong sa may pintuan. Pero nang gabing yun, umulan ng malakas. At dahil basa ang payong niya, pinasok niya ito sa kwarto para matuyo. Tapos bigla, narinig niya ang tunog ng tubig. Hindi lang sa labas, sa loob. Tumingin si Maya sa sahig at doon nagsimula ang lahat. Ang sahig ay nabasa, pero hindi mula sa labas. Galing ito sa loob ng payong. "Ano ito?" bulong niya. Pinilit niyang isara ang payong, pero hindi ito magkasya. Tapos bigla, may kumatok sa bintana. Tumingin siya. Walang tao. Pero may mga paa. Mga paa na basang-basa nakatayo sa labas ng bintana niya sa ikalawang palapag. Ang telepono niya ay biglang tumunog. "Mang Turing?" tanong niya. "Isara mo agad," sabi ng matanda. "Bago pa sila makapasok. Sila ang mga nalunod na hindi makauwi. Hinahanap nila ang kanilang payong." Maya ay nanginginig. Tiningnan niya ang tubig. May mga kamay na lumilitaw mula sa ilalim ng payong. Malamig. Malapit na! Alam mo, may isang paraan lang para isara ang payong na yan. Kailangan mong ibigay ito sa iba. Pero hindi basta-basta. Kailangan talaga ng silong. Maya ay tumakbo palabas. Bit-bit ang payong na patuloy sa pag-ulan ng tubig sa loob nito. Nasa kalye siya, umuulan ng malakas sa labas. Nakakita siya ng isang batang pulubi, nanginginig sa lamig, walang masilungan. "Eto," sabi ni Maya, inabot ang payong. "Pero tandaan mo, huwag mo bubuksan sa loob." Binuksan ng bata ang payong sa labas, sa ilalim ng ulan. Tapos bigla, tumigil ang ulan sa loob ng payong ni Maya. Umuwi siya. Tuyo na ang sahig. Pero habang natutulog siya, narinig niya ang tunog ng tubig. Tumingin siya sa kisame. May isang patak. Malamig. At ito ay galing sa loob ng kwarto niya.